can I get some tips on how to ask for a higher credit limits po? If you ask the bank kung pwede nilang itaas yung credit limit mo, tinataas naman nila kung good payer ka at saka maganda yung credit score mo. So, ano ba yung mga factors na nag-i-influence ng credit score mo? So, I already have an article about that. So, from my blog, no, yung Ready to Beach at fitzvillafuerte.com. So, ignore nyo na lang yung ad. The 5 C's of credit. Ayan. Pasensya na, may mga ads. Ito. Yan. Credit payment history, credit utilization, length of credit history, types of credit that you have, at saka new credit. So, isa-isahin natin. Credit payment history. So, ito ay kung on time ka ba magbayad. So, hopefully, on time ka parati magbayad. Hindi kailangan magbayad in full. Ang ibig sabihin ng on time magbayad, you always pay before the due date yung minimum amount or more. Okay? So, kung minimum amount lang yung binabayaran mo, okay pa rin yun sa credit score mo, pero hindi siya maganda sa overall balance mo. So, it's always best to pay in full and pay in full before the due date. So, yan yung unang tinitingnan. Not just yung credit card mo with the bank, no? Kahit yung mga iba mong loan, kung may personal loan ka or meron kang credit card debt with other banks, all of those contribute to your credit score and yung credit payment history na pwedeng i-check ng bangko. Okay? Credit utilization. Ito, medyo counterintuitive to, pero sana hindi mo na ma-max out yung credit card. There's this assumption na kapag lagi mo mina-max out yung credit card mo, that will prompt the bank to give you a higher credit limit. That's not how it works. Ang suggestion ko, only use 30% of your credit limit. So kung 100,000 yung credit limit mo, hanggang 30,000 lang yung i-charge mo sa credit card. And then after a few months, sabihin mo, pwede nyo bang itaas yung credit limit ko? Tapos pag tinanong nila bakit, kasi marami pa akong ibang gustong bilhin or I'm planning to do large purchases and hindi kakasa yung 100,000 eh. Ganun lang, hindi na nila questionin kung hanggang 30,000 nga lang yung charge ninyo eh. Di ba? Hindi. Sabihin mo, meron akong balak bilhin na more than 100,000 and I want my credit limit to be raised to 200,000 for example. Yun. So, wag nyo isasagad, wag nyo ma-max out. 30% lang of your credit limit yung gamitin ninyo and then after a few months, mag-request kayo na itaas. Kasi sabihin nyo may balak kayong bilhin na mas mataas dun sa existing credit limit ninyo. Length of credit history, ito yung mga gano'n ka nakatagal na merong credit record. For example, yung credit card mo, gano'n na siya katagal. The older your credit history is, the better. Kaya yung very first credit card nyo, as much as possible, wag nyo siyang ipapakat. Okay? Kaya ako, hindi ako mahilig mag-open ng bagong credit card kasi pag nag-open ka ng bagong credit card, tapos later on, hindi mo naman pala nagagamit, tapos pinakat mo siya, that's actually a negative score in your credit record. Okay? Yung mga nakukuha mong lines of credit, huwag nyo siyang puputulin basta-basta because it could affect your credit score. And if you have a credit card na nakuha mo pa nung college or nung first job mo, yun yung pinakaalagaan mo. Pwede mo siyang i-upgrade to another type of card, etc. But that account itself, alagaan nyo yun kasi yun na yung part ng credit history mo at positive points yan kapag matagal na. Kasi isipin ng bangko, ang tagal-tagal nitong credit card yan na-maintain niya. So, ibig sabihin, good credit user ito. The types of credit that you have, ito yung gano'n na ba karami yung utang mo? Baka kasi meron kang personal loan, may home loan, may car loan, may SSS loan ka pa, etc. So pag marami kang klase ng loan na sabay-sabay, that's a negative score sa inyong credit score. And pag nag-request ka ng higher credit limit, baka hindi ka pagbigyan kasi bakit kaya
nagre-request ng higher credit limit, ang dami ng iba't ibang utang sa iba't ibang lugar, baka mamaya magka-cash advance lang to and hindi tayo mabayaran. So that's why baka hindi ka ma-approve kung marami kang klase ng credit. New credit, ito is kung gaano ka ba kadalas mag-open ng mga bagong credit. Ibig sabihin nito, kung lagi kang nag-a-apply ng loan, sunod-sunod, and kung lagi kang nag-a-apply for new credit cards, no? That's actually a negative score in your credit score kapag sunod-sunod yung pag-a-apply mo ng credit card, because that can be a red flag na bakit ba apply ng credit card to, diba? So that could also prompt itong mga credit bureau that something could be wrong. Kasi bakit ka na nga naman mag-a-apply ng iba't ibang credit card na sabay-sabay or sunod-sunod, diba? So those are the different factors, the 5 factors that really affect your credit score, which is very important if you plan to request for a higher credit limit or apply for a future loan, no? If you're planning to get a home loan or a car loan. Okay?